Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to guys, ipapakita ko sa inyo ang naging celebration ko ng New Year kasama ang aking Indianang biyanan. At ipinakita ko nga sa kanya kung paano mag-celebrate ang mayaman dito sa Pilipinas. Katulad ko, B. Para makikita niya kung sinong daughter-in-law ang mas, may class. Siyempre guys, gumising muna ang pinakamagandang daughter-in-law ng aking mother-in-law. Tingnan mo naman guys, ang labi, pak na pak, ang ganda. At dahil nga guys, alta-alta akong daughter-in-law, pinabangon yung biyanan ko para maglinis ng higaan. Charot, charot lang. Ang maganda naman guys sa aking biyanan ay mahilig talaga siyang maglinis. So hindi siya yung biyanan na mahilig magbunga nga guys, tapos wala namang tinutulong. Ang maiinis ka na nga lang guys, bigla lang niyang kukuha ng walis, maghugas ng pinggan, maglalampaso. Kahit ba meron kaming kasama dito sa bahay na naglilinis guys, ipaparamdam niya ba na makalat yung bahay namin, B? Kahit hindi naman. Ganun siya. At yun nga lately guys, ang kinaka-stress ng beauty ko. Kaya nga guys, masasabi ko sa inyo, mahirap talaga kasama sa isang bahayang biyanan. Mahirap talaga. Kahit gaano pa talaga kayo ka-close, katulad namin ng biyanan ko, talagang magkakabusitan kayo minsan pag magkasama kayo sa bahay. Pero deadma, for as long as support ng biyanan ko sa pagpapaganda ko, walang problema. Yan nga hinalagaan niya sila Afi. Kaya get ready with me para sa aming New Year's Eve dinner. And to complete nga ang aking look today, ay gagamitin ko ang aking new favorite na Skin Tiffy Color Lips Serum. Siya na nga ang aking favorite guys as a mom na palaging na lang nagmamadali pag nag-aayos dahil may makukulit na anak. It's just built different kasi yung pang-pump niya. Tapos hindi mo na kailangan katulad dati yung sinusuk-suk-suk mo ng lip gloss guys. Ito guys ay bet na bet ko nga. Tingnan nyo naman. Bumili nga ako ng 3 shade guys. Meron itong isang clear lang. Ito naman nasa video guys. Ito yung pink berry. Ayan yung pinaka-favorite ko guys kasi ang lakas niya maka-fresh. At ang pinaka nag-push ka sa akin para gamitin to guys. Sabi kasi it brightens in 14 days yung lips natin. Alam niyo naman na palagi ako nababash dahil sa aking two-toned lips. Nakitang-kita nyo naman sa mga video ko ngayon na nagla-lighten na. At dahil nga dun guys, nakita nyo naman na i-even try yung lip correction, color correction, na parang lip tattoo, pero hindi rin siya masyadong umepek sa akin. Kaya nga, nag-research ako kung ano pa talaga nagiging problema, bakit sobrang dark ng lips ko. At yun nga guys, kailangan pala ay parang ini-skincare din yung ating mga lips. Kaya nga guys, nung nag-search ako ng mga treatment, ito yung pinakaunang na lumabas sa feed ko. At sabi nga daw, it help us moisturize, brightens, and smoothens yung lips natin. And after using it just 1 week, nakikita ko na yung changes. At ito, tingnan nyo guys, tinatry ko yung clear lang. Tingnan nyo naman yung clear lang. Tapos yung color ng lips ko talagang iba na yung color niya dun sa normal na lip color ko na nakikita nyo sa mga previous vlog. Imagine ha, clear yan. Walang pampapink. Ganyan na talaga guys yung kaganda yung lips ko ngayon. Ang maganda dito guys, bukod sa na-hydrate na nga yung lips mo, meron pa nga silang pa-color effect na bagay sa lahat ng skin tone. Kung gusto mo nga na ito guys na mas dark, ito yung cherry red nila. Bagay ito sa mga mahihilig sa mga dark lipstick. Pero ako guys, mas gusto ko kasi yung mga natural looking. Kaya nga guys, pilit kong ina-achieve na mabawasan yung pag-dark ng lips ko. Kasi OA naman talaga sa itim yung lips ko guys. Pero talagang holy grail ko tong Skin Tiffy Color Lip Serum. Kaya, ano na? Charot. Shinare ko lang guys kasi tuwang-tuwa talaga ako dun sa naging result sa akin. At tara, bumalik na nga tayo sa magre-ready ko at pagpapakitang gilas ko sa aking biyanan ngayong New Year's Eve. At dahil nga guys, sila ay Indian at Hindu sila guys, hindi talaga kami pwedeng maghanda ng baka. At hindi na rin ako kumakain ng baka dahil alam niyo namang tinalikuran ko na ang pagkain ng baka. Hindi ko sinasabing tinalikuran ko ang pagiging katoliko ko. Marami kasi yung naiinis sa akin nung nakaraang vlog ko nung sinabi ko hindi na ako kakain ng baka. Yung hindi pagkain ng baka guys, ay choice ko lang yun. Ayoko na eh. Kasi mahirap naman talagang tunawin sa tiyan yung baka. Kaya hindi na ako kumakain ng baka. At ito nga guys, ipapakita ko rin sa biyanan ko kung paano yung mga kung ano-anong prosperity, ganyan. Tapos nilagay ko pa yung gold dyan. Alam nyo ba guys, ang chika dito sa gold na yan. Binili ni Adi yan ng 21,000 rupees. Nung unang panahon, 26,000 rupees. Mga ganun guys, matagal na. Tapos, ano yan, ngayon, ang presyo na yan guys, ay around 44,000 Philippine peso. Ganun kalaki. Eh, yung 21,000 rupees, parang 17,000 pesos lang dati. More than double na yung tinaas ng mga ginto na binili namin doon. Basta noon sa India guys, kaya grabe. Hindi ako masyado naglagay ng pera dyan. Nilagay ko talaga gold kasi more golds to come this year. I'm not asking for sobrang daming pera guys. Kontento na ako so kung anong meron kami ngayon. Pero syempre guys, meron tayong mga anak na papalakihin. So why not? Sana dagdagan yung blessing, di ba?
Tsaka parang may iyayabang pa ako sa mga susunod na vlog. 'Di ba? Paano tayo magyayabang niyan? Eh wala tayong budget. So, bigyan ng budget 'yan. Happy New Year, everyone. At syempre, papakita ko rin yung mga aesthetic na eme ko, guys. Hindi ako mayaman, guys. Mahilig lang talaga ako mag-inarte pagka may okasyon, ganyan. At yung nga, yung mga nilagay kong peanut doon, ay pabaon pa sa akin ng aking cashew nuts, almonds, mga kung anik-anik na dry food, guys. Pabaon sa akin yun ng aking sister-in-law na mabait talaga, guys. Sobrang bait. Oh, di ba? Ang sweet namin mag-asawa. New Year, eh. Bawal natin tapusin yung taon na nag-aaway. Baka mag-start yung taon namin nag-aaway kami, di ba? Tapos nagluto ako ng mga chicken, yan. Spicy chicken, basta yung mga favorite ng biyanan ko niluluto ko, Manchurian chicken, tas meron akong stir-fried chicken. Pagdating sa mga international cuisine dito sa bahay namin, ako ang pinagkakatiwalaan nila. At syempre, re-apply ako ng aking scientific, guys. Kasi nakaka-addict, kasi may cooling effect pa yan. Kaya mapapansin nyo, guys, minsan makikita nyo ako sa daan, ganyan ako ng ganyan. Kasi nga, gusto ko yung effect niya. Tapos yan, nagluluto nga ako na itong Manchurian. Favorite yan ng biyanan ko. Kasi ang sarap niyan, sobrang anghang. Tapos, nag-ready na nga kami ng mga turotot, ganyan. Kasi gusto ko talaga ma-feel nila. Tapos syempre guys, marami kami ngayong taon. Last time, madami kami. Bagong bili ko itong lamesa na to kasi ito yung pinaglulutuan namin ng biryani. Diyan ko ina-assemble yung biryani. So yan, diyan ko na lang in-assemble yung aming pakain effect niyan. Kulang pala yung pinggan ko, yung mga plato ko, guys. So ang goal ko, pag uwi ko ng India, na itong, uuwi na kami ng India, guys. Ay. So goal kong dagdagan yung mga pinggan ko. Kasi yung mga pinggan ko, guys, galing pa yung India. Medyo pricey siya. Pero tinravel ko talaga yan. Kasi sobrang ganda. Ibon Adar na yan. Ibon Adar na plate. Ano lang yan, nalalabas lang yan, guys, pagka Christmas or New Year. Doon lang siya nalalabas. Tapos, feel na feel ko yung pag ganyan-ganyan ko, di ba? Kasi, feeling ko maganda ako dyan sa color ng yung shade, guys. Feeling ko talaga. So, ganyan. So, lumabas nga kami, guys. Kasi, pupunta kami na Alphamart. Kasi yung mga biyanan ko, mga Indian kasi, guys. Gabi na, chai is life pa din. Ang lakas nila maggatas. Magastos talaga sila gatas na dito. Tapos, ito, guys, si Adi, New Year's Eve, diba, lumabas kami. Tapos, si ate daw, hinahanap daw ako. Tapos, nakita ko siya. Nasa loob ako ng kotse, guys. Kasi nga, nagli-lipstick ako. Tapos, nakita ko siya. Silip siya ng silip. Tapos, parang sasad siya, hindi niya ako nakikita kasi tinted yung sasakyan namin. Sabi ni Adi, labasin mo, babe. Kasi parang masayang kasi siya, guys. So, ginilabas ko naman kasi New Year naman, di ba? Minsan kasi nahihiya akong mag-assume, baka sabihin niyo sa akin, ay, feeling sikat to si Elena. Di ba? Kaya minsan, hindi ko alam kung lalabas ba ako, magpapakita ba ako sa inyo, kasi baka akalain nyo, feeling sikat ako eh. Pero pag gano'n, lumalabas talaga ako, ganyan. Mahihain lang talaga ako sa personal, guys. At ito nga, guys, ang first New Year's Eve ni Api. Alam nyo ba, guys, pinanganak ko si Api ng January 11, guys. So, parang makalipas ng ilang araw sa bagong taon, nanganak ako kasi nga pumutok yung panubigan ko. Kaya nga siya, na-premature siya, diba? Na-premature siya, sa dami namin paputok siguro nung last New Year, lang boom, 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 boom. Tapos ayun, nagwala siya sa tiyan ko, napalabas siya ng maaga. Sobrang blessing naman ni Avi, di ba, guys? Kaya nag-umpisa yung taon namin last time. Ang laki na ginastos namin talaga, guys. Yung parang, start ng year, tapos ubus pera, ubus ipon. Pero okay lang, guys. Sobrang worth it naman ni Avi, guys, di ba? Worth it yung investment ko sa kanya na may kalating million. Charot na lang, gisa. Ngayon, tinatawanan ko na lang to. Pero nung nandun kami nun, napansin niyo, hindi ako nag-vlog nun. Kasi nangihina yung tuhod ko nun. Nahihimatay nga ako kakaiyak, guys. Pero ngayon, since tapos naman na, tinatawa ko na lang. At ngayon nga, pag tinitignan ko si Api, ano lang niya yun? Parang hindi ko na kami nakwenta yung pera, pero hindi ko makalimutan na gumastos kami ng ganun kalaki. Kasi nga, guys, mahilig ako mag-ipon. Si Adi, alam na alam niyan, pala ipon talaga ako. So, sobrang kapit ko sa pera, ganyan. So, lagi ako nagko-compute ng pera. So, kakaipon, ayan. So, ngayon, baldasin natin yung pera. Kasi, parang feeling ko, pag nag-iipon ako, lalong mas napapagastos, di ba? Tapos, ayun, guys, this time, konti lang yung paputok namin. Alam niyo kung bakit? Sobrang mahal ng paputok sa Bukawi ngayon. Kasi nga, guys, late na kami nakabili. Kasi puro biryani yung inatupag ko. Biryani, tapos ano pa pinagagawa ko? Nagturo pa ako. Ang dami ko pinagagawa this year, kaya ako di maputok. Kasi ito nga, guys, dahil alam niyo naman na may bagong bahay nga yung aking kapatid na nasa likod lang ng bahay namin. So, syempre, meron silang handa dito, pampaswerte din. Pero nakiselebrate sila sa amin. Pero pumunta pa rin kami dito para mag-ingay sa bahay nila. Baka kulang ng ingay eh. So, nandito kami. Ang bakit lang dito sa street nila, guys, ang tahimik.
Yung street namin, sobrang ingay. Kasi dito guys, sa street namin, parang ewan ko ba, parang paaltahan ng atake. Charot lang. Lahat kasi may paputok halos lahat ng lahat talaga may pa-fireworks guys. Kaya nakakatuwa sa street namin. Although hindi naman kami lumalabas palagi. Nakikita lang siguro nila ako lumalabas pag New Year ganyan. Or pag Christmas yung mga kapitbahay ko. Kasi mostly naman nasa India kami, di ba? So kung kapitbahay ka namin, tapos iniisip mo na mataray ako kasi di ako lumalabas. Itanong mo dun sa mga dati naming kapitbahay, mga kababata ko dun, kung ilang beses nila ako nakitang lumabas ng bahay. Kasi guys, up until now, hindi talaga ako palagala, hindi ako palalabas ng bahay. Ganyan. Dito na nga lang ako sa Deka guys, naglalakad-lakad, simulan nagkaroon ako ng ado. Minsan lumalabas ako, ginagala ko si ado, pero lately parang tinatamad ako. Hindi talaga ako palalabas, hindi ako komportable ng naggagala-gala guys. As Happy New Year! Ayan guys, ang color namin is white this time. Pero si mami hindi siya ready. Ang kulit ni mami, nakakainis minsan eh. Sabi ko kasi dalhin niya yung pinasukat ko sa kanyang dress. Hindi niya dinala kasi nga daw yung braso niya. Tapos feeling niya guys, pantulog. Meron akong binili sa kanya guys, ng dress na mahaba. Sabi niya pantulog daw yun. Nakakainis talaga. Kaya pinapatulog niya yung pang-alis na binili ko. Tapos ayan, nakakurti siya. Which is white pa din naman, white pink. Pero sinabihan ko yan siya. Tapos ayun pala guys, yung jowa nung kapatid ko, yan yung lalaki na yan. So huwag kayong mabibigla na dyan siya sa mga vlog ko. Pero mahihain siya guys. Introvert siya, parang kuya ni Aditya. So sa pamilya namin, tandaan niyo kung sino yung mga introvert ha. Si mami, yung kuya. Si mami medyo hindi na yan eh. Pag nasa Pilipinas si mami, parang hindi siya nahihiya. Pag nasa India kami, hindi yan gumaganyan. Kasi daw dito sa Pilipinas, parang okay lang kahit mukha kang kengkoy, mukha kang funny. Sa India daw kasi sabi niya sa akin, uhusgahan ka ng mga kapitbahay mo. Ba't ganyan kumilos siya, matanda na, ganun. Tapos ito din naman si mami guys. Lahat kasi nakatingin sa kanya, hindi naman siya tumatawa guys. Inaasar-asar ko siya. Wow, social. May, nga, di ba? Paalta effect nga. Kaya may paganyan. May pa-lobster. Pero hindi kami nakabili ng lobster, guys. Kasi nga, naubos na sa palengke. Kahit madaling araw na mili si Tita Ina, naubos na agad. Tapos ito yung tatay ko, lasing na naman siya, bi. Kaya hindi ko siya pinapakita sa mga vlog ko minsan. Kasi kadalasan kasi lasing siya. Yun yung totoo, guys. Binukin niya yung tatay. Pero ayaan niyo na yung tatay ko guys. Yung tatay ko senior na yan. Pero hindi matigas ulo niyan eh. Kami yung pinalaki niya na bawal uminom ng alak, bawal ganyan. Pero siya lahat ng bawal ginagawa niya. So yaan mo na guys, matanda na siyang pauro. Mag-aaway lang kami guys kung papansinin ko pa yung tatay ko. Kaya minsan guys, imbis na intindihin ko siya, minsan tinatawanan ko na lang siya, inaasar-asar ko na lang. Dati lagi kami nag-aaway niyan dahil sa ganyan niya. Pero ngayon, mo na, matanda na siya eh. Choice niya na yan. At overall nga guys, nag-enjoy naman yung biyanan ko sa aming pa-celebration. Kasi nga guys, minsan lang naman to at the same time, yung tuwang-tuwa lang siya. Kasi alam niyo sa India, alam niyo naman yung mga istorya ko pagka may mga pa-event na ganito guys. May pagantong pa-event, pas marami init ng ulo ko talaga. Kasi sila, ang gara nila kumilos eh. Kung di mabagal, nahihiya, alam niyo yun. Minsan guys, taon-taon naman na nila ginagawa. Di pa rin nila alam yung gagawin nila. Di ko katulad. Tingnan nyo naman lahat organized. Siyempre, marami akong inutusan dito. Pero sa kanila kasi guys, ang daming alam niyo yun, ang dami naman nila sa bahay, may kasambahay din kami, pero parang lagi silang nagugulimihanan, walang organization na nagaganap, charis lang. Ang samantala lang ugali. Tas ayun nga guys, enjoy na enjoy naman yung biyanan ko dito sa Pilipinas. At ayun nga, bye! Happy New Year!